Through use of RAC, this bill seeks to grant Filipino families the right to occupy, use, and enjoy government land and improvements for residential purposes while ownership remains in the state. Ngunit hindi ito basta ipinagkaloob kanino lamang. Nakalatag sa probisyon ng panukalang batas na ito kung sino-sino lamang ang maaaring makinabang sa sapat at disenteng pabahay sa ilalim ng panukalang batas na ito. Mga Pilipinong kapos sa buhay at walang sariling tahanan, walang pag-aaring real property at hindi professional squatter o miyembro ng anumang uri ng squatting syndicate. Ang bawat use of RAC agreement naman ay nakapaloob sa isang nakasulat na kontrata kung saan nakasaad ang kanilang mga karapatan at obligasyon para ang ating mga kondisyon para sa patuloy na paggamit at pakinabang sa ari-arian. Ito ang kakatawan sa kumbaga titulo o pinangahawakan nilang karapatan na mag-okupa sa lupaing yon. Malinaw din na maaari lamang itong gamitin bilang tahanan. Hindi ito maaaring ibenta, ipasa, paupahan, isanla o ipagamit sa iba, maliban sa beneficiary at sa kanyang immediate family. Mga paglabag na maaaring maging batayan upang kanselahin ang use of RAC at madiskwalipika ang may sala sa anumang government housing program sa loob ng 10 taon. Panghuli, kailangan din itong may rehistro sa Register of Deeds at ma-annotate sa titulo ng pamahalaan. Babantayan naman ng DSUD ang implementasyon habang ang mga LGU ang mga ngasiwa sa mga ari-arian at titiyak na may sapat na basic services para sa mga benepisyaryo. Bilang pagtatapos, Ginoong Pangulo, kung ang use of RAC ay ang karapatang gamitin ang isang bagay at tamasahin ng mga bunga nito, naway magbunga ang panukalang batas na ito ng sapat at disenteng pabahay para sa milyong-milyong Pilipinong nangangailangan nito. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sinusumiti namin ito sa ating mga kasamaan para pag-aralan nila at kung nararapat ay aprubahan. Maraming salamat sa